Piano-piano na lang. Ano, ha? Pero hindi ko yata pwede pakita, padinig yung music eh. Baka maka-copyright tayo. Ayan o, tingnan natin ha. Ayan o. Generatore o. Ayan o. Piano-piano lang. Eh, hindi ko alam kung pwedeng iparinig natin ang volume, yung music nito. Baka masabihan copyright eh. Pero sandali, kahit kaunti siguro. Ayan o. Kita niyo na. Ayan o. Ayan. Ayan. Alis natin yung music, baka maka-copyright tayo. O ayan o. Pinapakita ko lang kung gaano pa-relax-relax na ngayon itong magaling na general na ito. Ha? Ayan, nasa bahay. Ayan o. Nagpa-piano-piano lang. Isang buwan siyang nakabakasyon eh. Ayan, nakita nyo? Para maiba naman. Baka namimiss na ninyo eh. Baka iniisip nyo, nasa na si General Torre? Ayan, di ba pinalita ko? 1 month siyang nakabakasyon. Mula August 29 hanggang September 29. Kaya ko naman ipinakita yon para maiba naman. Lahat tayo ay busy sa trabaho, lahat tayo ay maraming pinagkakabalahan. Pagka may pa-relax-relax at yung kanyang pag-relax, nagpa-piano doon sa loob ng bahay nila. O, di ba? So, pagkatapos yan, kung anong susunod na trabaho ay ating aabangan. So, yan. Alam na nyo kung anong ginagawa ni General Torre. Kasama ang pamilya, sigurado yan. Nakarelax ng 1 buwan. Pero siya pa rin po ang may hawak ng 4 na star sa balikat. Hindi pa niya isinusuko. Kasi habang siya po ay active na general at police, siya pa rin po ang merong hawak na 4-star general. Kaya yung kasalukuyang PNP chief, si Nartates, ay mananatiling lieutenant general lang yan. Mapupunta lang sa kanya ang 4-star general kapag halimbawa voluntaring nagretiro si General Torre. O kaya kung kailanman ng kanyang official na retirement na after 1 year pa, matagal-tagal pa yun. Kaya kahit siya ay walang command ngayon dahil floating at nakabakasyon, ayun, kasama ang pamilya at pa-relax-relax, pa-piano-piano. Ayos ha, talagang tama yan, General. Ingat lang po kayo, namimiss na po kayo ng taong bayan. Pasensya na po kayo kung ipinakita ko sa publiko na magaling pala kayong kung magpiano. Kasi namimiss kayo ng inyong mga tagahanga. Pulis, sibilyan, at mamamayang Pilipino sa paniniwalang ikaw ang karapat-dapat. Dahil ikaw ay may tapang, talino, makatao, may paninindigan para sa bayan. Naku, naalala ko na naman yung tinanggihan na niya. Yun ang issue talaga eh. Tinanggihan niya yung proposed insertion budget, 8 billion para bumili ng armas o baril. Yan ang kanyang tinanggihan. At inamin ng DILG Secretary na tinanggihan ni Torre ang proposal na bumili ng mga armas. Dahil sabi niya, hindi kailangan niya. Sabi siguro ng mga nagpaplano makakuha ng komisyon, sayang, pera na. Naging bato pa. Kasi nga ho, magkano ang komisyon kung sakali sa 8 billion na project ng ibang grupo pero tinanggihan ni Torre? Isa yan sa mga dahilan. Ayaw lang nilang aminin. Nakita mo na, nasa sariwa. Pasensya ka na, Secretary General ha. Kahit alam kong pa-relax-relax ka, pero hindi ko nawawala ang usapin ng panghihinayang ng marami sa iyong pagkawala sa posisyon at yung mga dahilan ay unti-unting lumalabas. Hindi lang issue sa Napolcom. Mukhang nagamit lang ang Napolcom. Ang totoo, insertion na napakalaking perang gustong gamitin ng iba, pero gusto kayatang gamitin ay tinanggihan mo, kaya binalikan ka. Iyan ang matindi. Tatawa ka na lang. Tatawa ka na lang sa mga galaw ng mga ito. Ng mga nasa likod na ayaw kay General Torre. Samantala sa iba natin mga balita, ito ang nakakalulang pera. Grabe. Yung budget proposal for 2026 sa susunod na taon, na-discover na po sa Senado, naaabot pala ng 194 billion pesos ang gagastusin ng ating pamahalaan. Sa 1 taon lang yun para sa mga ayuda. Ang dami ng ayuda, di ba? Merong porpis, merong akap, merong tupad. Tupad. At merong mait pa. Basta ang dami kong ayuda. Pag pinagsama-sama mo yung volume ng mga bilyones na pamimigay sa iba-ibang sektor ng ating mga kababayan, ganong kalaki ang ipamimigay ng gobyerno sa susunod na taon. Mas malaki compare ngayon. Kasi ngayon, bilyon-bilyon din. Ang tanong, totoo bang nakakarating ito sa mamamayang Pilipino?
Kasi sa akin, ang dami, sa mga followers natin at mga viewers natin, sa radyo, television at dito sa aking social media account, ang dami nagre-reklamo walang natatanggap. Pero ganyan palang kalaking bilyon-bilyon ang pinapakawalan. Karamihan dyan dumadaan sa DSWD, dumadaan sa Department of Labor ang tupad. At karamihan dyan, yung purpose, AKAP, yung AKAP sa Kongreso pa yata nang dumadaan yan, kung saan. Tama ba na ganyang kalaki ang ating pakawalang pera? Di ba mas magandang maglaan ng budget para sa mga major development? Bantayan mabuti, tanggalin ang dapat tanggalin sa gobyerno at gamitin ang pera ng tama para mawala ang ghost project at saka substandard na mga project. Kasi 6.7 trillion ang proposed budget for 2026. Kalahati lang yan ang makukolekta ng gobyerno sa buwis. Kalahati dyan, pangungutang na naman natin. Tapos ipamimigay kasama dun sa 194 billion na ipamimigay sa tao, uutangin pa natin yan. Maliwanag yan. Hindi naman sapat ang koleksyon ng buwis ng gobyerno para sa panggastos natin taon-taon. Maraming inuutang tayong bilyon o trilyon para lang mapunuan ang gastusin. Kaya palubog tayo ng palubog sa utang. Anong grabe na ho itong nangyayari. Tapos kinukurakot pa ng iba. Sang-ayon ba kayo doon sa 194 billion ipamimigay lang ng ating gobyerno pang-ayuda raw sa nangangailangan? Baka naman yung iba ayaw na magtrabaho, maaasa na lang dyan. Huwag naman ganon. Yung iba'y kayod ng kayod, trabaho ng trabaho, gabit araw, dugo, pawis na, ang talagang nakabuwis sa kanilang paghahanap buhay para sa sarili at pamilya, makabayad sa buwis, makabayad sa pangailangan. Tapos yung iba naman, umaasa lang dito sa kulang-kulang na 200 bilyong ayudang pinakawalan na galing sa atin at yung iba'y inutang, tayo ang collateral. Matindi. Kabilang lang ho yan sa mga lumalabas na sa patuloy po na pagsisiyasat, hearing, pagbusisi ng Kongreso at Senado sa proposed budget for next year. Ang nadiscover dyan, mabuti nilang putang unahan na meron namang insertion. Kaya nga kahapon napilitang magpaliwanag na Secretary Pangandaman at DPWH, Department of Budget Management, Office of the President, na yung nadiscover na insertion na yan, ayaw ng Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, tanggalin ang insertion na yan kung sino nagsingit niya. Ayaw na niya ng insertion, ayaw niya ng mga proposed project na hindi galing sa Office of the President. Kung galing kung kani-kanino, ipinatatanggal na po ng Pangulo. Yan ang sinabi ng Pangulo sa SONA at yan ang gagawin ngayon ng Executive Department. Tatanggalin yung nakitang insertion at kung ano man ang makikita ng Kongreso at Senado sa ongoing proseso ng budget na ito, tatanggalin din. Wala na. Hindi na ho pwede ang insertion. Yan ang ating suportahan dahil yan ang paninindigan ng Office of the President. At papanagutin yung mga nagsisingit, yung gumagawa ng insertion nung nakaraan, yung ngayon, at yung proposal para sa susunod na taon. Kasi dyan ho ang racket nila. Lalo na itong na-discover sa 2026 budget, proposed budget, yung insertion, inila ang pondo ay dun sa tapos ng project. Ay dinakaw na malinaw yan. Tapos na yung project, pupunduhan pa. So nanakawin na naman. Pag nanakawan na naman tayo. Kaya Mr. President at mga kababayan, tulungan natin si Pangulong Marcos. Karapalan po ang nakawan. Hindi kaya ng Pangulong Marcos mag-isa ito. Tulungan dapat ito ng taong bayan. Pati tapos ng project, lalagyan pa ng pondo. At pag na-aproban yan, diretso yan sa kanilang mga bank account. Diretso yan sa pondo at bulsa ng mga nagsingit ng budget na yan. Saan ka nakakita? Ang daming project na hindi walang budget. Ito tapos na yung project, lalagyan pa ng pondo. Karumal-dumal talaga.